Pag nag-surgery si BBM sa diverticulitis niya, general anesthesia, temporarily incapacitated. The Vice President must take over. Naku po mga ka-reaction. Dapat malaman natin kung na-operahan itong si BBM ng diverticulitis. Kapag na-operahan itong si BBM ng diverticulitis at ang kanyang EBAC, ang kanyang tayo ay lumalabas sa kanyang tagiliran, kailangan na pong ang VP Sara Presidente natin, ang siya na ang maging presidente. At itong si Bongbong Marcos, kailangan na siyang ikulong. Naniniwala po ba kayo doon mga kareaksyon? Kailangan na siyang ikulong? I-comment po ninyo sa comment section kung naniniwala kayo na lahat ng mga animal na magnanakaw sa ating gobyerno na di umano'y pinamumunuan ni Bongbong Marcos, ni Lisa Araneta, ni Tambaluslos, Martin Romualdez, ayon po kay Saldico, kailangan po lahat yung mga kareaksyon magkaroon po ng tinatawag nating makulong, hindi diverticulitis. Kasi bagay, nagkukok naman sila lahat, malay natin, lahat sila may diverticulitis. Ito na po, si Atty. Respicio. Ako? Mga kababayan, huwag po tayong bumitaw. Oh. Dahil nasaktan po ako. Pare-pareho tayo. Hey. Pero gamitin po natin ang sakit na yan para hindi tayo huminto. Yun. Huwag po natin bitawan ang ating laban. Dahil pinamumunuan po tayo ng mga demonyo sa ating lipunan. Naku. Lalo na't ngayon, kapag mas lalo tayong nagdusa sa kinabukasan, ngayong alam na natin na lahat ng mga kabulastugan at kalokohan sa ating lipunan ay sila ang may gawa. Naku. Lalong mas mabigat ang ating obligasyon na sila ay mapanagot. Dahil kapag tayo po ay huminto, mas lalo pong tumatawa ang demonyo. Kaya mas lalo po tayo dapat sumigaw at mag-participate. Huwag natin silang hintuan. Kaya kayo, Mr. President BBM, you had better think about it. Ang taong bayan matapang yan, hindi lang si Atty. Harold Respicio matapang. Naku po. Hindi lang yung mga Millicent Seven ang matapang. Hindi lang yung mga endorser namin ang matapang. Lahat ng Pilipino ay matapang. Mukha lang kaming matapang dahil kayo ay mga duwag. Kapag pinagtabi tayo sa isa't isa, sobrang tapang tuloy ng itsura namin dahil kayo ay mga walang itlog. I still have 3 questions para kay Ito na mga kareaksyon. Panoorin po natin si Atty. Respicio mga kareaksyon. Ito na po! Alright, reaction TV Basic Double reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Matagin po ninyo mga kareaksyon. Itong si Tuta Sen nalungkot daw, impossible dream na daw po mga kareaksyon ng impeachment. Pangarap pala niya yung impeachment ni VP Sara, no? Napakataas naman ang pangarap ni Tuta Sen, no? At gusto po niyang ideklara ng persona ng garata ang mga opisyalis po ng China dyan sa embassy. Ito po mga kareaksyon. Umpisahan po natin dito mga kareaksyon. Chinese official iginiit na handa silang isarado ang Chinese embassy sa Pilipinas. Kung sakaling ideklarang persona non grata ang sinumang Chinese diplomat, handa umanong isama ang ambasador, ang buong public diplomacy team ng Chinese embassy. As a team, we stay or live together. Naku po, mga ka-reaction. Itong si Tuta Sen para yatang gumagalaw nang hindi niya ginagamit ang kanyang kukote. Kung meron pang natitira po sa kanyang kukote mga ka-reaction. At ano kaya ang masasabi ng Malacanang dito mga ka-reaction? Ito po ang masasabi ng Malacanang. PCO President Marcos opposes to declare Chinese ambassador as persona non grata. Naku po mga kareaksyon. Yan na po ang sinasabi nating lame duck president, mga kareaksyon. Hindi na po siya pinapakinggan ng kanyang mga tinuturing na kaalyado. Katulad nga po itong pong si Tuta Sen. Katulad po itong Tuta Sen na ito na gusto po nilang persona non grata, ang ambassador ng China. Ngayon, natakot po si Bongbong Marcos. Ngayon, para yatang hindi na siya pinapakinggan ng mayorya ng Senado at ng Kongreso. Ganyan po mga kareaksyon na may tuturing natin. Itong si Bongbong Marcos ay isa na pong persona non grata sa Senado. Ay, hindi po. Isa na po siyang lame duck president. Aminin man natin sa hindi mga kareaksyon, talagang mahina na po ang hatak ni Bongbong Marcos sa mga buhaya. Kasi hindi na po nila mapapakain ng mga buhayang yan mga kareaksyon. Papasok na po ang 2027 at pagkatapos po ng 2026, 2027 election na po mga kareaksyon. Ang pangarap po nilang impeachment ni Sara Duterte ay malabo pa po sa mga pag-iisip ni Tuta Sen at ng kanyang mga kasamahan. Mga kareaksyon, wala na. Tapos na po yan. Ito po, Chacha, suportado ni SP Soto, kasunod ng Supreme Court ruling sa impeachment ni VP Sara. Talaga yatang nasisiraan na po ng bait itong si Tuta Sen. Yan po mga ka-reaction. Oy, Tuta Sen, nasisiraan ka na ba ng bayat? Tanong lang. Nabuburyong ka na ba? Hindi lang napagbigyan ang iyong kagustuhan, hindi lang napagbigyan ang iyong kapritsyo na patalsikin o impeach ang isang vice president na yan ang iyong pinapangarap. Ngayon, gusto mo charter change na?
Gusto mo palitan na ang saligang batas? Naku po mga ka-reaction. Yan na po ang sinasabi nating nangangarap na po sila na talagang puspusan ang pagsira po kay BP Sara Duterte, pero hindi po sila uubra. Di ba BP Sara? Hindi sila uubra mga ka-reaction. Kasi ang mga vlogger nila, mga bayaran ng mga putang inang yan. Sorry, napamura pa ako. Mga bayaran po sila. Ang mga vlogger po na sumusuporta kay BP Sara, katulad po ng Reaction TVPH, kapag sinubukan po nila tayong bayaran, tatanggapin ko po yung mga ka-reaction. Pero sisiguraduhin ko po mga ka-reaction, yung nagbayad na yun sa atin talagang ibubulgar po. O kaya hindi tayo babayaran, di ba? Kaya hindi po natin kayang ibenta ang ating kaluluwa ng mga katulad ng mga putang ng mga bayaran yan na binablog po nila mga ka-reaction ng mga tiwali, mga buhaya, at nakikinabang po sila sa kaban ng bayan kasi yung babayad sa kanila ay yung mga nakaw din naman. At tuwang-tuwa naman ng mga punyetang vlogger na yan, kung sino man kayo mga punyetang vlogger kayo na nagpapabayad sa mga buhaya, sa mga salot ng lipunan, mga kongresista, senador, presidente, kung sino mang nagbabayad sa inyo, mga animal kayo, kayo ang tunay na mga traidor ng ating bansa, kayo mga vlogger na bayaran. Kailan man po mga ka-reaction ng Reaction TV page, hindi po tayo pwedeng bayaran kahit sino. Basta ang ano ko po kasi mga 30 million, yung 30 million, sige, ibigay mo sa akin 30 million. 30 million. Wala kang 30 million, hindi ka pwede sa akin. Ayan pa, impeachment now is a impossible dream. Nako. Ang taas po ng pangarap ni Tutasen, no? Ang pangarap po ni Tutasen ay impeach si BP Sara Duterte. Nako po. Kaya mga ka-reaction, meron pong bulong-bulungan dyan sa Senado at parang malapit-lapit na rin mga ka-reaction na itong si Tutasen ay talagang patatalsikin po bilang Senate President. At ang iuupo po nila ay si Cayetano. At babalik po sa Blue Ribbon Committee itong si Marcoleta at itong si Tutasen tsaka itong si Pinky Lacson ay kailangan mag-diaper kayo ha. Kailangan mag-suit kayo diaper with wings. Diaper with wings ha. Sigurado maihi kayo sa salawal ninyo mga animal. Ito po mga ka-reaction na ito. Umpisan po natin dito. Samantala, iginiit naman ng Korte Suprema na hindi na pwedeng iapila ang desisyong nagdeklarang labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Reyes. Steve! Yes, Tony, hindi natatanggapin pa ng Korte Suprema ang namang motion o apila sa desisyong pinagtibay ng Korte Suprema na nagbabasura sa motion for reconsideration ng Kamara na umihiling na gawing valid ang ikapat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Atty. Camille Tumayting, tagapagsalita ng Korte Suprema, na pwede pa rin sampahan ng impeachment complaint ang pangalawang Pangulo sa Pebrero 6 kung kailan matatapos ang one-year bar rule. Sa desisyon, nilinaw din ng Korte Suprema na ang unang tatlong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay hindi na isama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session days. Ang session day ay tumutukoy sa calendar day na may sesyon ng Kamara at hindi lamang bilang legislative session day. Base naman sa kaso ng Gutierrez versus House of Representatives, binigyan din ng Korte Suprema na para umandar ang one-year bar rule ay dapat kapag naipasa na sa Committee on Justice. Hindi na isama sa order of business sa loob ng 10 session days o walang articles of impeachment na naipadala sa Senado bago mag-adjourn ng Kamara, CNDA. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, dito ang Radyo Patrol. Kung bakit po gusto ng palitan ng konstitusyon ni Tutasen, ha? Dahil po mga ka-reaction, hindi po sila napagbigyan ng Supreme Court. Mantakin mo yan mga ka-reaction. Basahin po natin ang isang post na ito mga ka-reaction. Hindi mo sinabi ito ni Tutasen mga ka-reaction. Basahin po natin ha. Talagang si Tutasen po mga ka-reaction talaga nababalo na yata. Nahihibang na yata si Tutasen. Tanong lang Tutasen, nasisiraan ka na ba ng bayit Tutasen? Ang nakikita ko na outright solution dito ay palitan na natin ang konstitusyon or maghihintay tayo ng decades dahil kailangang mag-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito para magbago ang kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion. Ako, kasi kayo mga animal kayo ha, na gusto nyo ma-impeach si BP Sara Duterte. Kayo ay mga walang kadisente. Mga puro mga skandalo ang inyong dulot sa bayan natin, Tutasen. Di ba? Meron ka raw babae, Tutasen, niloko mo ang asawa mo. Ha? Walang hiya ka. Hindi ka nahahawa kay Ellen Gamboa. Kung totoo yun, tanong lang yun, totoo ba yun? Kung totoo yun, mag-sorry ka na. Mga ka-reaction itong mga animal na to, mga mapagpanggap na mga malilinis. Ang sarap lait-laitin ng patgutom na hampulupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkandalik sa buhay mo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang... Teka lang, tanongin muna kita. Auntie Claire, ano ka ba? Sintu-sintu ka ba? Bakit ko nasabing sintu-sintu ka? Bakit ang tanong ko ay sintu-sintu ka ba? Bakit? Kasi, mantakin mo, kung alam pala ni Bongbong Marcos kung ano ang sitwasyon ng kanyang pangangatawan, bakit nyo pa tinatakbo sa ospital? Ha?
Hindi rin naman pala importante ang sasabihin ng doktor at mas importante ang sasabihin ni Bongbong Marcos. Ano ba? Ang taong bayan, lahat kami mga doktor, pag sinabi niyang okay ako, sasabihin namin, okay ka pala eh. Hindi kami mga doktor. Kaya humahanap kami ng mga report o mga kondisyon ni Bangag galing sa mga doktor, hindi galing sa kanya. Pakinggan po natin mga kareaksyon si Auntie Krililing. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Sorry. Pero siya, at katawan niya naman po yun. Ay, ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat Di ba nakakaya po yun mga kareaksyon? Di ba nakakaya yun? Isa kang lawyer, sasabihin mo, mas reliable kung si Bongbong Marcos ang magsasalita kaysa sa mga doktor? Di po ba mga kareaksyon? Katarantaduhan na naman ang gusto niyang pakain sa atin mga kareaksyon itong si Claire Castro. Katarantaduhan na naman. Ay, si Bongbong Marcos, sasabihin ba niya kung ano nararamdaman niyan? Sasabihin ba niya kung hindi na lumalabas ang ebak niya? O, dutayin na kasi kayo ng dutayin mga animal. Ngayon, yung poon ninyo, yung presidente ninyong Bangag, hindi na malabas-labas ang kanyang tae. Karma. Ito mga kareaksyon, pakinggan mo natin si Auntie Krililing. pero hindi naman siya doktor, ma'am. Sorry. Pero siya, at katawan niya naman po yun. Ay, ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito, Yun! St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero Yun! hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke's, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Sorry. Pero siya,